Magandang umaga po sa inyong lahat. Hinihiling ko po na batiin po natin ang ating mga katabi sa likod, sa katabi at ng isang magandang umaga po. Hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magkamayan at batiin po natin ang ating mga katabi. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagagalak na ika'y aking nakita. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagsasabik na ikaw ay makasama. Tuwi na kapatid, ang nakakaisa, laging sama-sama. Tuwi na, okay ka ng pagmasdan sa magkakapatid, ang nakakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Maaari na po tayong makaupo. Ihanda na natin ang ating sarili sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Papuring walang hanggan kay Kristo na ating pinasasalamatan. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapurihan, sa kanyang kadakilaan at sa pag-aalay niya ng kanyang buhay upang matubos sa kasalanan ang buong kalupaan. Purihin ka, Diyos Ama, ang bawat gawain, bawat panalangin ay may dulot na hiwaga. Ang bawat pagsubok na naranasan ay nagpapatatag sa aming pananampalataya upang tuwirang kayo ay makilala. Ang banal na Espiritu ang nagpupuspos upang gawa mo ang aming masundan. Pagharian ng ganap ang buhay naming ito. Salamat aming Ama. Ang puso namin ay umaawit para sa iyo. Sa araw na ito, walang ibang masambit kundi salamat Ama sa buhay na ipinagkaloob mo at sa bawat biyayang kaakibat nito. Salamat po sa lakas at karunungang kaloob mo. Si Kristo ay nagpadama na siya ay laging nakamasid at laging nakapatnubay sa kanyang mga anak na minamahal. Kailanman di niya tayo iniwan ni pinabayaan. Ang kalinga at biyaya sa atin laging laan. Aming Ama, kami po ay pagharian at pagtagumpayan sa bawat misyon na ibinigay ninyo sa amin. Ang lahat ng parangal, pasasalamat at papuri ay sa iyo, Ama. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Maglaan po tayo ng 1 minutong pagpupuri sa Panginoon. Dapat na si Yahweh, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ang awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak
yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Aming Diyos Ama, nandito po kami sa umagang ito upang sumamba at magbigay ng papuri sa inyong pangalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pag-awit, naway magbigay ng kaluguran at maitaas ang inyong dakilang pangalan. Ihanda niyo po kami sa pakikinig ng inyong salita at ang patnubay niyo sa aming tagapagsalita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po. Ayan. So, ngayong umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pwede po ba nating isigaw ngayon? Thank you, Jesus! Yes! Kasi napakasarap na gumising tayo na merong hope. Diba? Every day, meron tayong hope sa Panginoon. Meron tayong unlimited grace sa Kanya. And pwede po ba natin gawin na ngayong umaga, iisa ang puso natin? Pwede ba na iisa ang iniisip natin? Na si Jesus ang ating pupurihin ngayon at sasambahin, ang ating itataas. Pwede po ba yun? Amen. Sige. Lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Ito po ang alay naming pagsamba. Walang oras na pipiliin
Jesus, na isa ang laman ng aming puso. Kaya patuloy kaming umaawit at sumasamba sa iyo ngayong umagang ito. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
Amen. Makaupo na po ang kapulungan. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon sa diwa ng pananalangin. Tunay nga po aming Ama, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Hindi nagmamaliw at walang hanggan ang iyong pagkalinga. At sa umagang ito, Panginoon, narinig po ninyo, nakita ninyo, nadama ninyo ang pintig ng puso ng bawat isa na nag-aalay ng papuri at pagsamba sa inyo. Luwalhatiin ka, aming Ama. Kasabay nito, Panginoon, ang aming mga papuri at pasasalamat sa mga katugunan mo sa aming mga panalangin sa nakalipas na mga araw, linggo at buwan. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga katugunan. At ganoon din sa umagang ito, aming Ama, sa aming pong patuloy na paglapit sa inyo, pagsamba sa inyo, nais ko pong hilingin sa aming kalagitnaan, kung mayroon po kayong nakikitang anumang karumihan o bahid ng kasalanan, nais ko pong hilingin na hugasan po ninyo ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat kami sa inyo. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At ganoon din sa umagang ito, aming Ama, idinudulog ko sa inyong trono, sa inyong paanan, ang mga papuri, pagdakila, pagluwalhati ng inyong mga anak na naririto. Salamat po, aming Diyos. Kasabay din nito, Panginoon, ay sama-sama naming dinudulog sa inyo na patuloy na lingapin mo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, upang lumago at umunlad, hindi lamang sa ekonomiya, kundi higit sa lahat, sa espiritual na buhay ng mamamayan. Patuloy namin dinudulog sa inyo na patuloy mong hipuin ang puso ng aming Pangulo upang sa ganon, pangunahan niya ang bansang ito na mayroong banal na pagkatakot at lumalakad at lalakad sa katotohanan. Panginoon, dinudulog namin sa inyo maging ang lalawigan ng Cavite na patuloy mong lingapin, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang inyong mga anak upang ihayag ang iyong mga salita, ang salita ng pag-asa, ng kaligtasan sa marami naming mga kababayan. Patuloy namin dinudulog sa inyo, Panginoon, ang pumunuan ng aming bayan, ang aming mayor, ang aming mga barangay captain, ang mga officials ng aming pamahalaan, na patuloy niyong lingapin at hipuin ang kanilang mga puso upang sila'y magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo. Ganon din, aming Ama, sama-sama naming dinudulog sa inyo na linghapin ninyo ang ICBC family kasama ng mga anak na iglesia. Hinihiling namin, Panginoon, madagdagan mo ang mga anak mo na sumasamba at maglilingkod sa inyo. Hinihiling namin, Panginoon, na lingapin niyo ang ICBC family, ang inyong mga lingkod, ang pamunuan ng iglesyang ito, maging ang bawat kaanib, ang bawat pamilya, bawat anak mo, nagaging kabahagi ng iglesyang ito, na hindi lamang lumago, umunlad, kundi maging higit sa lahat mamunga sa kanilang buhay espiritual. Panginoon, sa umaga pong ito, sama-sama naming dinudulog sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibayong dagat, na sa mga sandaling ito, aming Ama, nawa maranasan nila ang iyong yakap, ang iyong pagkalinga, ang iyong paggawa sa kanilang buhay. Na even sa mga sandaling ito, Panginoon, sa kanila pong mga trabaho, sa kanilang mga tahanan, maaari sila pong nanghihina, nandi-discourage. Aming Ama, amin po silang dinudulog sa inyo na maranasan nila ang iyong masaganang biyaya. Ganon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy namin dinudulog sa inyo ang Tatay Tasio Advincula, maging ang kapatid na John Campanya. Panginoon, dinudulog namin sa inyo, maging ang aking anak na bunso, Panginoon. Lord, lingapin po ninyo, maging iba namin mga kapatid na hindi namin nabanggit ang mga pangalan, na sa mga sandaling ito nagdaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman.
o maaari sa aming kalagitnaan. Aming Ama, kami po ay humihingi ng inyong kahabagan, kahabagan ng inyong paghipo upang maranasan ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din, Panginoon, amin pong dinudulog sa inyo ang iba't ibang ministeryo ng iglesyang ito. Ganon din ang mga kababaihan, ang gawain ng mga kababaihan ngayon pong araw. Dalangin po namin, Panginoon, na himukin ninyo ang bawat kababaihan na makibahagi sa gawain ito upang magpalakasan, upang magpanalanginan, upang magpasanan ng mga kabigatan. Lord, ang ministeryong ito ay pagpalain ninyo. Ganon din, aming Ama, dinudulog ko po sa inyo sa umagang ito. Maging ang hanap buhay ng bawat isa. Nawa patuloy na makakaranas ng inyong mayamang proteksyon laban sa mga mapagsamantala, manluloko o magnanakaw. Ganon din ang mga tatahanan ng bawat isa na patuloy mong proteksyonan laban sa mga sakuna, lalong-lalo na sa sunog na maaaring mangyari anumang oras. Panginoon, dinudulog ko rin po sa inyo maging ang bakasyong ito na ang aming mga kabataan ay magkaroon ng maalab na paglilingkod sa inyo habang wala po silang pasok. Lord, dinudulog ko rin po sa inyo sa umagang ito maging ang iyong lingkod na gagamitin upang maghayag ng iyong mga salita. Tunay nga ng iyong mga salita ang mamumutawi sa kanyang bibig upang ang mensahe niyo ang aming marinig. Gamitin niyo, Panginoon, ang inyong lingkod upang matamo namin, Panginoon, ang nais mong mangyari sa aming buhay sa umagang ito. Ganon din, naming Ama, sa iglesyang ito, hinihiling namin ang inyong proteksyon. Hinihiling namin, Panginoon, na itaboy niyo anumang espiritu ng kadiliman sa loob ng santuaryong ito upang ang kaningningan ng aming Panginoong Hesukristo ang mahayag at upang sumagana, Panginoon, ang biyaya ng espiritual na sa aming paghayo mamaya ay taglay namin ang kapayapaan at kagalakan ng puso. Ama, sa umagang ito, maraming salamat po. Purihin po kayo at inaangkin namin ang katugunan dahil ang lahat ng ito ay hinihiling namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nihiling ko po ang kongregasyon ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng 1 Pedro 3, 1 hanggang 7. Babasahin po natin ang sagutan. Ako po ang mauna at kayo po ang susunod. At sa panghuli po ay sabay-sabay po nating babasahin. Simulan ko na po. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, at kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Iyan ang kagandahang ipinakita ng mga banal na babaeng umasa sa Diyos noong unang panahon. Sila'y nagpasakop sa kanilang mga asawa. Sabay-sabay po tayo sa panghuli. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina, at tulad ninyo'y may karapat at din sila sa buhay na walang hanggan, na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito, nang sa gayon ay walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Ang Diyos ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay maaari nang maupo.
Magandang umaga po sa bawat isa. At isa pong kagalakan na muli ay tayo magkasama-sama, makita po kayo upang sambahin ang ating Diyos sa Word and Spirit. At mahalaga pong pabalita. Unang-una ay meron pong Class 101. Ito po ang ating membership class, ang mga kabataan. Subalit kung kayo po ay nais nyo rin sumali at maging official na miyembro ng ating iglesia, ay amin po kayong inaanyayahan. Meron po tayong after the service, merong lunch, and then we'll have the lecture. Pangalawa po ay meron po tayong Women's Fellowship mamaya po hapon, at nawa ay ang mga kababaihan ay magsama-sama po tayo, at meron po tayong guest speaker mamaya pong hapon. At mag-invite sana po kayo at makasama natin. No, pangatlo po, ang atin pong officially ay dineclare na po na dalawa ang outreaches natin. Ang isa ay sa Biklatan, ang isa po ay sa Lancaster. At kung kayo po ay meron mga kaibigan no po sa Biklatan, at meron kayong mga kaibigan sa Lancaster, sa Centennial, pwede po bang ilagay nyo lang po sa papel at ipasa kay Atene at saka kay Sis Rose ang mga pangalan ng inyong mga kaibigan sa Lancaster at Centennial, mga subdivision. At sisimulan po natin ang gawain, and hopefully by next year ay magkakaroon na rin ng pananambahan doon. Ang pang-apat, next Sunday na po ang Evangelistic Crusade concert natin, ang Hatol, pinamagatang Hatol, at meron pa rin ho mga tickets, at sana po ay mag-invite kayo ng inyong mga kaibigan. Let us pray. Lord, thank you so much for this wonderful morning, and I pray, O God, sa aming pong pag-aaralan, magkaroon kami, Lord, ng malalim na pangunawa sa mga talata na amin pong pag-aaralan, at paglabas po namin ay mahamon kami, at ang mga taong makakasalamuhan namin today ay makikita tunay nga na aming nakaniig ang aming Panginoong Jesus. Empower me. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral at sa ating serye na pagpapalakas ng mga relasyon sa loob ng tahanan. At kung mapapansin nyo, tinalakay ni Pastor Dan dahil Mother's Day, last Sunday, yung virtuous woman sa Proverbs 31. At ngayon po ay ang relasyon naman ng mag-asawa. At kung mapapansin nyo, ang atin pong talata ay seldom na nagagamit sa pulpito, at ito po unang-una isinulat ni Pedro para doon sa mixed marriages. Ang isa ay Kristiyano, ang isa ay hindi Kristiyano. At ano ang magiging maganda o paano mo mahihikayat ang iyong asawa na di mananampalataya upang sa ganun lumambot ang kanyang puso sa mga espiritual na mga bagay at makakilala siya sa Panginoon. Pangalawa po, in a broader sense, no, ay minsan naririnig mo, Pastor, ang asawa ko, alam ko, tumanggap alam ko, may tanim na siya, pero inactive siya sa church. At siguro may mga issues, meron siyang mga concerns, may mga struggles. Ito rin po, magagamit din po natin yung tinuturo ni Pedro dito sa mga talatang to. At kung kayo po ay parehong Kristiyano na, ay ito rin po ay paano tayo titibay pa? Paano pa lalakas ang ating relasyon upang sa ganoon that by the grace of God ay inyong ma-reach yung 50th wedding anniversary or more. Kagaya ni Tatay Tasio at ni Nanay Letty, they celebrated their 51st wedding anniversary, that on that day, sa haba ng panahon na yon ay masasabi mo pa rin, I love you, na masigit pa ang iyong pag-ibig kesa ng unang sinabi mo at nasambit nyo sa isa't isa, ang mahal mo ang iyong asawa. Okay? At sa atin pong pag-aaral, no, ang atin pong lipunan ngayon ay nakakapagtaka. Kahit punong-puno na ng mga material things, no, mga babasahin, all about sex, about marriage, about relationships. If you go sa internet, i-google mo, makikita mo na doon, subalit marami pa rin. Napakataas pa rin ng porsyento ng mag-asawa, nag-aaway, naghihiwalay, at nagpa-file ng mga annulment cases. Hindi po ba? Naalala ko po tuloy ang istorya ng isang ginang, at siya po ay nagpunta
sa kanyang abogado at tinanong siya ng kanyang abogado at sabi ng abogado sa kanya, ano ba ang grounds? May PowerPoint ba tayo? Ano ba ang grounds? No? Sa iyong kasong pinafile na annulment. Nag-isip po yung babae, sabi niya, meron kaming 2 ektaryang palayan at meron kaming house and lot. Sabi niya sa isang middle class na subdivision, no? Yun. So sabi nung abogado, mukhang hindi ko yata na i-communicate ng maganda yung aking mga tanong. At ang pangalawang tanong ng abogado, sabi niya, meron ka bang grudge sa kanya? Sabi nung babae, nag-isip na naman, sabi niya, alam ko meron kasya sa garahe namin 2 SUV at saka sabi niya, meron kaming motorsiklo. Nag-ano ngayon yung abogado? Sabi ng abogado, mukhang mali yata. Ano ba? Sabi niya, ang pundasyon ng kasong ito. Sabi niya, nag-isip na naman yung babae, sabi niya, semento po. At saka meron po mga maliliit na bato-bato, rough po yung surface. No? At sabi nung judge, meron bang infidelity sa inyong marriage? Mataas na boses ng abogado. Sabi niya, opo. Sa katunayan po, yung anak kong lalaki at anak kong babae, tig-isang stereo set nila. Pero hindi ko nga maintindihan yung kanilang mga tugtog. Pero yung sagot doon sa tanong niyo, yes, yes. So nagalit na yung abogado. Sabi ng abogado, bakit ka ba nakikipaghiwalay? Tumingin yung babae, hindi naman po ako nakikipaghiwalay yung asawa ko po, bakit? Kasi daw po ang hirap kong kausap, hindi raw ako marunong umintindi. Tama! No? Mga kapatid, alam niyo po, kahit na mag-asawang Kristiyano, ay hindi po exempted. Sa minsan may mga tinatawag na marital problems. And there are cases also na mga mananampalataya naghihiwalay. At kaya itong pag-aaralan natin mahalaga, no, na paano natin mapapatibay ang ating relasyon, lalong-lalo na kung ang isa ay hindi mananampalataya, lalong-lalo na kung isa hindi active sa iglesia. Okay? Now, bago po tayo pumunta sa mga talata, ay sa ating pag-aaral, nais ko po sanang banggitin na mapapansin nyo, 6 na talata. Kaya po minsan seldom po dinidiscuss sa pulpit. 6 na talata ang nilaan ni Pedro para sa mga Christian wives. Okay? Hindi po dahil hindi sila marunong umintindi. Ulitin ko po yun. Hindi dahil mahina silang umintindi. Okay? Ang pinaka-importanting rason nung kultura ng sinulat ni Pedro, ito pong 1 Peter chapter 3, ay ang mga babae walang halaga. No? Para bang nakikinig ka nung kaso ni Corona, immaterial ang kanyang sinasabi, irrelevant. Ang tingin po ng mga lalaki nung panahon na yon, ang asawang babae ay kambing, ay tupa. So, baliwala. So, isipin nyo, so dalawa hindi sila Christian, naging Christian yung lalaki kunwari. Hindi problema, kasi susunod-sunod lang yung babae. Pero yung babae na maging mananampalataya, napakalaki ng potensyal na mag-away sila. Napakalaki po ng magiging problema, mapapahiya yung lalaki. Kaya ito po yung dahilan bakit 6 na talata ang itinuon ni Pedro upang sa ganon madali maintindihan ng babae. So, meron pong 2 principles tayo, verses 1 to 6 at saka verse 7. First, Christian wives are called to be submissive to their husbands, verses 1 to 6. Okay? Now, pansinin po nyo, hindi sinabi ni Pedro, kapag ang babae ay naging Christian, yung isa hindi, maghiwalay. Hindi niya sinabing layuan mo. Hindi niya sinabing humanap ka ng isa pang ng Kristiyano na magmamahal sa iyo at magmamahal sa Panginoon. No. Ang sinabi po niya in verses 1 and 2, in verse 1, wives in the same way, submit yourselves. Magpasakop. Yun po ang sinasabi. Ano po ba ibig sabihin ng magpasakop? If there is just one word to describe how you can win your husband to the Lord, submit.
magpasakop. Yun po ang sinabi ni Pedro. At liliwanagin po natin, ang ibig sabihin po ng submit sa salita pong Grego ay it is a military term na ang ibig sabihin ay to fall in rank under the authority of another, to subject oneself for the purpose of obeying or pleasing another. Kung kayo po ay nung third year naging COCC, para kayo ay mag-submit, palaging obey first before you complain. No? Susunod at pagkatapos upang matuwa ang mas mataas kesa sa iyo. Now, ginawa pong extreme naman ito ng iba. Sasabihin ng lalaking asawa, narinig mo yung sermon ni pastor, magpasakop. Kahit ano sinasabi ko, magpasakop. No, hindi po ganon. No? At makikita po natin yung ang kahalagahan nito at naniniwala po ako ng mga talatang to at kahit ano pang talata sa Biblia, hindi po iti-threaten, no? Yung pag-submit nyo, hindi po para ma-threaten. Kahit na ma-threaten na inyong life, kahit na ma-threaten na inyong health, hindi po yun ang pinag-uusapan. Hindi, kasi you submit unto the Lord. Okay? So, kung mati-threaten na ang inyong mga anak, hindi po yun ang punto nito. Okay? And the other extreme, sabi naman ng iba, yan ay sinulat doon sa panahon ng mga tao, yung original recipients. Hindi na yan napapanahon ngayon. Hindi na dapat sundin yan. Nakita niyo po yon? Yung isa sinasabi, magpasakop. Gagamitin nila yun, iaabuso. Yung isa naman, sinasabi, hindi na mahalaga yan. Hindi na panahon sa atin yan. Hindi na dapat sundin. So, ano po ang gagawin natin? Doon po tayo sa gitna. Doon po tayo sa gitna at doon po natin titignan ito. Alam niyo po ba, ang pagpapasakop sa asawa ay disenyo ng Diyos sa marriage. Hindi po ibig sabihin na mas mahinang klase ang babae pagdating po sa kanyang character, pagdating sa kanyang intelihensya, pagdating sa kanyang spiritualidad, sa kanyang outward beauty. Hindi po inferior. Pag sinabing kayo'y magpasakop, hindi inferiority. Ito ang role ng mga asawang babae na ibinigay ng Diyos na kanilang sila'y susunod at they will submit to the headship, sa leadership ng husband. Role. Dapat niyong gawin. Parang sa koro, pag binigay sa'yo soprano ka, hindi ka pwedeng pumunta maging alto o maging tenor. No? Soprano. Ito ang role ng mga babaeng asawa. Magpasakop. Okay? Ngayon, paano po gagawin yun? Paano kayo magpapasakop? No? Meron pong payo si Pedro. Isa, wag gawin. Yung isa, dapat gawin. Ano yung unang sinabi sa atin ni Pedro? Sabi po niya, look at verse 1. Sabi niya, if any of them do not believe the word, they may be won over without words. So ang una, don't nag your husband. Huwag mong yamutin, huwag mong sisihin lagi ang iyong asawa. Yan po ang sinasabi. No, ito po ang context. Ang babae nag-share ng gospel na dun sa lalaki, hindi pinansin ng lalaki. Anong sinabi ngayon ni Pedro? Kung ni-reject ng husband mo the word, sabi niya, commit mo ang sarili mo to win your husband to the Lord without a word. There is a play of words. Kung ayaw tanggapin ng iyong asawang lalaki ang salita ng Diyos, italaga mo ang iyong buhay na siya ay madala mo sa Panginoon sa pamamagitan ng konting salita o walang salita. Sino po dito, husband, gusto niya nagger ang kanyang asawa? Oh, walang nagtataas. Kasi it's a natural thing. Counterproductive. And sometimes, ang Christian wives, pinipwersa nila yung lalaki na imbis na ngayon tanggapin niya ang Panginoon, lumalayo. Natatakot lalo sa kanyang asawa. Ang inisip ni Pedro, mag-asawa na hindi Kristiyano nakakilala yung babae.
Tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas. Dati siya'y sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Dati siya ay nag-aalay ng handog sa dambana ng mga Diyos-Diyusan. Subalit nang makilala niya ang Panginoon, meron na siyang perhaps a house church kung saan doon siya nakikinig ng salita ng Diyos. Doon siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Doon siya nagbabasa. Doon siya naglilimi-limi ng salita ng Diyos. And then, pagdating po ng Sunday, nagmamadali siya o nag-aayos na siya at meron na siyang new set of friends, mga kaibigan na kaiba doon sa kultura nilang nakikita niyang mga lalaki. Ito ngayon yung kawawang husband na hindi niya alam ang nangyayari para sa kanya si Jesus. Hindi niya maintindihan ano nangyari sa kanyang asawa, na itong si Jesus ay isa lamang sa mga Diyos na sinasambahan ng kanilang kultura at that time. At siya'y nagtataka ngayon na kahit Sunday ay kahit natutulog pa ang mga bata, ginigising para maisama sa church. At pagkatapos itong husband na ito, nagtataka siya, bakit kahit ang kanyang mga kaibigan ay tila hindi na pinapansin ng kanyang asawa, hindi na inaasikaso ng kanyang asawa. Mga kapatid, this sort of thing, ito pong mga pangyayaring ito ay nangyayari sa lahat ng henerasyon. Totoo po that their desire, Christian wives, your desire ay makakilala ang inyong husband kung hindi pa siya Christian. Makakilala siya, tanggapin niya si Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Ayaw natin siyang pupunta sa impyerno. Di ho ba? So that's why we pour it on. So pagising ng iyong husband na ganyan, minsan midnight, naka-lay hands kang ganyan, pinagpipray mo. So magtataka siya. Diba? Paggising niyang ganyan, naka-on na ang messages ni Pastor Ed Lapis, ni Pastor Clem, o kaya nasa DZAS, andyan na Christian music dito. Pagkatas pagpasok niya sa CR doon sa pinto, makikita niya may mga talata, meron doon sa mirror, may talata. Pagkakain na siya ng ganyan, yung placemat niya, may talata. Yung wall, merong talata. Diba? Yung spoon and fork niya, may talata. Diba? Isipin yan. Di po ba? Ngayon, iisipin na itong husband na ito, ibang-iba na itong asawa ko. Iba na, hindi na ito ang babaeng aking pinakasalan. Hindi ba? Hindi naman niya naintindihan. Remember, pag-aaral natin, bulag. Yung unbeliever, hindi niya makikita. Wala siyang makikita. Hindi niya maintindihan lahat yung nangyayaring yun. Okay? So, itong lalaking ito, iniisip niya ngayon, dahil diyan kay Jesus, at dahil sa pananampalataya niya, nasira ang aking pamilya. Tapos ngayon, gusto akong dalhin doon sa church na yon. You see? Mga kapatid, yun po, yung naging problema, ang high pressure Christian tactics na tinatawag. Ang sabi ni Pedro, cool ka lang. Chill. Sabi niya, hindi kailangan yan. It is not your job to convert your husband to Christianity. Ang Diyos mismo, ang Diyos ang kikilos para tanggalin yung kanyang piring. Para siya'y makakita at maintindihan yan, hindi ikaw. Di po ba? Kapag pinipilit mo yung mga tactics na yan, you are relying on yourself and not on God. Yun po yun eh. Sabi ni Pedro, paano mo ngayon siya madadala sa Panginoon? Ang sabi niya po, doon sa verse, you win your husband by the quality of your life. Nabanggit sa verse 2, purity and reverence, isang malinis at makadiyos na pamumuhay. Is your husband not a Christian? You ask yourself, kung tinignan ako ng aking mga kapitbahay, makikita ba nilang isang malinis na pamumuhay? Makikita ba nilang isang makadiyos na pamumuhay? Kung ang aking husband ay hindi active sa church at gusto ko siyang maging active, makikita ba nila, pati ng aking asawa, na ako ay malinis ang aking pamumuhay at makadiyos? Ang sabi po, ang ibig sabihin po ng purity, it speaks to the moral goodness, magandang asal. And reverence, it speaks to a genuine love for Christ. Pag-ibig sa ating Panginoon. Mga kapatid, the simple power of a godly life is 1,000 times more effective than high-pressure Christian tactics. Ipakita mo sa iyong pamumuhay that you are changing,
No? Ngayon, ito po ang tanong. Ginagarantiya ba ni Pedro na kapag ikaw ay magandang asal at makadiyos, ay tiyak na tatanggap ang iyong asawa? Hindi po. This is a principle, not a promise. Pero, ito po ang tanong. Ano po sa tingin nyo ang environment na makakahikayat sa inyong asawa na hindi mananampalataya o hindi active sa church? Ano pong environment ang makakahikayat sa kanya upang tanggapin niya, upang makilala niya ang Panginoon? Ang isang pinipuwersa siya, o minsan nagmamaktol ka, nag-iiyak, kasama ka na sa amin, tingnan mo mga bata, nakabihis na, di ba? Or, ang isang environment na nakikita niya ang malalim na paggalang sa kanya at pag-ibig mo. At nakikita niya araw-araw, tinatry mong baguhin ang iyong di magandang ugali. Alam ng husband mo, kung kami, tayo dito, hindi tayo magkakakilala masyado, malalim. Pero ang husband mo, alam niya ang hindi mo magandang ugali. And if that husband sees in you a change, daily, you are changing from 100%, 95, 99, pababa, mas mahihikayat siyang madala sa iglesia. Mga kapatid, Pastor, hindi mo lang kilala ang aking asawa. Napakabigat, napakahirap talaga. Hindi siya madadala sa church. Mga kapatid, I believe and I always believe, and I have seen this. Kapag ang babae nagkaroon ng pagbabago sa kanyang sarili and living a godly life, mapapalambot ang puso ng lalaki para sa mga spiritual na mga bagay. Ang tawag po doon, a lifestyle of silent preaching of the exemplary life of a godly wife. The silent preaching of the exemplary life of a godly wife. Nung ako po ay consultant pa bilang veterinaryo ng mga baboy, doon po sa Batangas, meron po nag-hire sa akin malapit sa San Juan. At meron silang piggery at meron po silang feed mill. More than 60 years old na po silang mag-asawa. Nakakilala yung babae. And so she was excited nang malaman niyang Christian ako. Nagkikwento ngayon, sasabihin niya sa husband niya, ako na lang ang sasama kay Doc sa piggery. Pero yung pagsasama namin na yun, na pupunta doon sa bawat pitak at pagkukunan ko ng ano yung mga baboy, ay nananalangin kami. Alam niyo bakit? Ang kanyang asawa, galit na galit nang siya'y makakilala sa Panginoon. No? Kasi doon sa place na yun, sila yung mayaman at yung church na napuntahan niya, hindi gaanong mayaman. No? There was a time ay nawala yung kanyang wife. So itong lalaki, pinablatter niya yung kanyang husband. Inireport niya na nawawala ang kanyang asawa. Yung pala nasa prayer meeting. Nung malaman ng husband, dala-dala niya yung baril de sabog, pumunta doon, just imagine, less than 10 or 10 sila po na nakapalibot na ganyan in a circle. They were praying. Biglang dala-dala nung husband yung kanyang baril, pumasok doon sa loob ng gitna. Tapos tinututukan ng baril ngayon yung pastor. Kung ako yun, baka ako'y maihi. Diba? Isipin niyo po yung suffering nila nung ganun. No? And then there was a time she woke up, nakatutok yung baril na disabog sa kanya. Ang Diyos mo, yung pananampalataya mo o ako? But you know what? Nung ako po napaalis na at dumalaw muli, sabi niya, ang kanyang husband ay nakakilala na sa pamamagitan lang ng prayer. Sa pamamagitan lang ng pag-aasikaso niya sa kanyang asawa, that before her husband died, he came to know Christ. How can you win your husband sa Panginoon? Mga kapatid, huwag mong inag, sabi ni Peter. Live an exemplary life. We must remind, or Christian wives should always remind yourselves ang tunay na kahalagan ng submission. Okay? And then, pangalawa po, ang merit, ang kahalagahan. So, yung kahulugan, ito po yung kahalagahan ng submission in verses 3 to 4. Alam niyo po itong verses na to, madali pong ma-misunderstood, hindi maunawaan. So, tingnan po natin sa New Living Translation. Ang sabi po doon, don't be concerned about the outward
beauty that depends on fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should be known for the beauty that comes from within, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Alam niyo po, ang keyword is unfading. Hindi kumukupas. Yung pagkukumpara ng isang bagay na hindi kumukupas sa isang bagay na kumukupas. Yun po yung unfading. Okay? At meron pong isang kagandahan, no, na hindi umaasa, nagdedepende sa cosmetics, sa plastic surgery. Hindi po umaasa sa edad, no, dahil ito po ay panlabas. Alam niyo po bakit nagkiklik ang mga beauty salons? No? Kasi ang one visit doesn't finish the job. Babalik at babalik ka dun sa salon. Kaya may paborito po kayo nangungulot, naggugupit sa inyo. May paborito kayo nagmamanicure, nagtatanggal ng ingrown sa paa. Meron. Palagi andyan. Ano? Pag tinignan nyo mga beauty magazines, mga fashion magazines, makita nyo mga produkto. Pero yung mga produktong ito ay nawawala. Mapapalitan ng bago. At itong mga bagong pinupromote nila, mawawala. So, if you look at the world, no, ang kanilang view ng kagandahan, external. Now, babalansihin ko po. Okay? Hindi po masama if you desire for external beauty. Ulitin ko yon. Hindi masama, hindi unnatural if you desire for external beauty. Alam niyo po yung salitang adornment doon sa ginamit ni Pedro sa NIV. Ang ibig sabihin po nun sa Grego is an orderly arrangement. Kung saan kinuha natin ang salitang cosmetics. So God has placed a deep desire in our hearts for beauty, for order, for design. Okay? Ang sinasabi ko lang po, wag dapat tayong nakatingin sa panlabas lamang, kundi dapat makita natin yung panloob na kagandahan. So ang tanong, tignan niyo po ang inyong katabing asawa, babae. What is it that truly, no, defines a beautiful Christian woman? Okay? Ano po, no, ang description ng Kristiyanong babaeng asawa kapag sinabi mong napakaganda niya? The unfading beauty of a gentle and quiet spirit. Sabi dun sa Tagalog, maamo. Sa iba, mayumi. Di ba? Ang ganda ng term. Maamo. Mayumi. Mahinhing diwa. No? Payapang diwa. Ito po ang klase ng kagandahan na hindi nakadepende sa nilalagay sa mukha, na nilalagay sa buhok, na nilalagay sa tenga, kulay violet na contact lens. Hindi. No? Ito po ang klase ng kagandahan na habang tumatanda, lalong gumaganda. Sabihin niyo po sa asawa niyo, lalo kang gumaganda. Diba? It is that quality of life. Having a gentle and quiet spirit. Ito po hindi nalalaos, hindi nawawala sa uso, hindi nababago, hindi kumukupas. Kung kano kakaganda nung ikaw ay 17 years old, sweet 17, Mami Vicky, ganun ka pa rin kaganda kahit ngayon ay 55 ka na. Di ba? Yun po yung ibig sabihin nun. Na ang asawa mo, kahit anong edad niya ngayon at kinasal na kayo ng 50 years, napakaganda pa rin yan. Ibig sabihin, ang kagandahang ito, no, lalo kang gumaganda in the end than in the beginning. Nakuha niyo po? Yun po ibig sabihin nung ating pinag-aaralan. At ito pong gentle and quiet spirit, nagniningning, nagliliwanag kahit ang iyong kagandahang physical ay kumukupas na, nananatili. Alam niyo po yung salitang gentle sa Grego. Ibig sabihin po nito ay meekness. May humility. Pagkamababang loob. Alam niyo po yung meekness? Nung tinignan ko po yung notes ko nung college, anong ako nasa seminaryo, it is my power under God's control. Meekness is my power under God's control. Ang aking mga labi, ang aking mga mata,
ang aking mga tenga, ang aking mga kaisipan, ang aking mga emosyon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang aking mga relasyon, ang aking mga asal, ang aking mga gawa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Yun po ba'y makikita sa mga Christian wives na nandirito po sa ating church? Yun po yung sinasabing a gentle spirit. A gentle spirit, ang isang ina ng tahanan na may gentle spirit ay lagi pong pinangungunahan at puspos ng banal na espiritu moment by moment. Moment by moment. Yan po ibig sabihin ng gentle. Ang quiet spirit, mapayapa, no? Hindi sa Grego tranquil. Ano na po ba kayo ng tubig sa lawa pag walang hangin? Kalmado. Kung ang lalaki ang ulo ng tahanan, ang babae ang siyang puso ng tahanan. Ano po ibig sabihin nun? Ang babaeng asawa sets the tone, the emotional tone of the house. Kapag ang bahay ay magulo at maingay, Christian wives, most of the time, ang babae ang masisisi. Kapag ang tahanan is peaceful, restful, quiet, ang babae ang siyang nagdadala noon sa kanyang tahanan. Kaya mga kapatid, ito po ay larawan ng isang puso ng Christian wife na hindi naguguluhan, hindi natataranta, hindi nahihilo sa mga suliranin ng buhay, ng mga cares and concerns of this life. So mag-iingat po kayo na kapag ito pong mga pasanin ng buhay na to ay parang lumalaki at ito nagko-control sa inyo, it will destroy your gentle and quiet spirit. Pwede kayong matakot, pwede kayong mabalisa, pwede rin kayong magkaroon gentle and quiet spirit, pero hindi pwedeng magsabay. Hindi pwedeng magsabay. So, mga kapatid, ang atin pong pag-aaral, sabi ni Pedro, ang kagandahan, first and foremost, is a matter of the heart. Itong outward beauty, outward appearance, matters less than the state of the heart. Ang mahalaga. Kaya nga sabi ni Pedro, ang beauty na yan na panloob, mga kapatid, ay di kumukupas at mahalaga sa mga mata ng Panginoon. That's the importance of that. Mahalaga sa mata ng Panginoon. So nakita natin ang kahulugan, ang kahalagahan, mga kapatid, Christian wives should be reminded, you must remind yourself, about the meaning of submission. Don't nag, okay? At yung pangalawa, you live an exemplary life. And then, you must also remember, the merit of submission, having a quiet and gentle spirit. Ang pangatlo po ay the model of submission. Makita po natin in verses 5 and 6. Tiyak po, meron po kayong mga iniidolo. Meron ng American Idol next week. Kalino ba kayo? Kay Caleb o kay Gina? May inang idol. Diba? Meron kayong modelo nyo, pag tinignan nyo sa Sports Illustrated, pag summer, pupunta kang Boracay, sana ganito katawang ko. Model. Pero kayo po ba'y may model din ng character? Model ng submission? Meron po ba kayong iniisip, nung sinabi, alam niyo naman po yung magpasakop meron po ba kayong modelo ng pagpapasakop? Ito pong si Pedro, nagpangalan siya ng isa. Si Sarah. Ibinalik niya po tayo sa istorya sa Genesis kung saan sa buhay ni Abraham at ni Sarah, isang eksena, tinawag ni Sarah si Abraham, Panginoon. A model of submission. Ngayon, nag-iisip ang mga lalaki. Narinig mo, sinabi ni Pastor, tawagin mo akong Panginoon.
Pero kung mahirap naman, opo, Panginoon. Pang-iinsulto naman, ang gagawin ng mga bahay, opo, Panginoon. Ha? Pero nung pinag-aralan ko itong Panginoon na salita, ibig sabihin lang pala nito, Sir, Master. Siyempre, pag ginamit ito sa Panginoon, Lord, di ba? Iba yon. Pero common pala ito. No, tinignan ko si John MacArthur, sabi niya, Sir, Master, dear husband. Isang malalim na pag-ibig at paggalang sa iyong asawa. So pag tinawag mo, anong gusto mo, Lord? Anong gusto mo, Panginoon? Pwede pala eh. Diba? Kasi, my dear husband, mahal na mahal kita, ginagalang kita. Nakita nyo? That's how we drifted away from the truth. Na pag sinabi, Panginoon, Panginoon nga ako, Panginoon. Diba? Minsan pinipilit mo. No? No. Paggalang. Pagmamahal. Yun po yun. No? Ang sinasabi sa atin. No? At bakit si Sarah ang pinili? Bakit si Sarah ang pinili? No? Ang sabi po sa talata, you are her daughters if you do what is right. You are her daughters. Alam po ni Pedro na ang tao na tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas ay anak ni Abraham. Galatians chapter 3, the seed of Abraham. So, idinikit lang niya po yung truth na ito kapag sinunod nyo yung pattern, yung pagsunod ni Sarah kay Abraham, you will not only be daughters of Abraham, you will also be daughters of Sarah. Not only a child of faith, but also a child of submission. Yun po yung sinasabi ni Abraham. At ang sabi ni Abraham ay, do not give away to fear. No, ano po ibig sabihin nun? No? Intimidation. Sinasabi lang po ni Pedro ganito, huwag kang matakot. Kasi po, ang Christian wife, kapag ang kanyang asawa hindi Kristiyano, natatakot magpasakop. Pastor, alam mo naman kung anong gagawin niya. Iba isip niyan eh. Pero tingnan nyo, ano sinasabi ni Pedro? Ang sinasabi ni Pedro, huwag kang matakot, huwag kang magpa-intimidate sa mga sinasabi ng iba. Ang principle, do what is right. And what is right? Submit. Magpasakop. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang Diyos ang bahala sa iyo. That is the truth. I'm sure naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Yun ang truth. And that's the truth. Sabi niya, magpasakop kayo. The principle of submission. Don't nag your husband. Live an exemplary life. Develop a gentle and quiet spirit. Follow the pattern of Sarah. And you will win your husband to the Lord. And you will make your husband active in the church. Minsan nagtatanong, Pastor, ano bang pinakamagandang tool para ma-evangelize, i-share ko ang salita ng Diyos sa aking asawa? What is the greatest tool of evangelism for a wife? Submission. Submission is the greatest tool of evangelism to bring your husband to the feet of the Lord Jesus Christ. So mga asawang babae, you have to remind yourself the meaning of submission. You have to remember the merit of submission and recall to mind yung model of submission. And lastly, in verse 7, if Christian wives are called to be submissive to their husbands, Christian husbands, you are commanded to be sympathetic to your wife. That we see in verse 7. Yung salita pong to live with is to share the same bed with. So sinasabi ni Pedro, nagsisimula sa inyong kwartong mag-asawa, papunta sa iba't ibang kwarto ng tahanan. Now, sa King James Version, ang sabi po doon ay, live with his wife according to knowledge. So paano kayo magiging considerate? Paano kayo magiging sympathetic sa inyong asawa? Lalo na kung hindi siya Christian. No? Ang sinasabi po dito, know her. Kilalanin mo siya. Pag-aralan mo siya. Ano ba yung mga bagay na nagkiklik, nagtitik sa kanya? Figure out how her mind works.
Ano yung kanyang mga gifts? Ano yung kanyang mga talento? Ano yung kanyang mga abilidad? Ano yung kanyang mga hopes and aspirations and dreams? Kung tunay po natin sinasabing kilala natin ang ating mga asawa, ay alam po natin ang kanilang mga talento at abilidad at binubuksan natin ang pintuan at ini-encourage natin sila na ma-develop yung mga katangian na yon. Kung marunong silang kumanta, isali sila. I-train sila. Kung gusto silang kumanta, minsan iniinsulto pa ng husband, ang ganda ng boses mo, parang ginugupit na yero. Di ba? Inaasar pa. Di ba? No? Mga kapatid, no, kung marunong siyang mag-organize, kung marunong siyang magsulat, kung marunong siyang magturo, kung marunong siyang kung gusto niya mag-buy and sell, kung gusto niyang mag-start ng kumpanya, buksan mo ang pintuan, go! Kung di kayo maniwala doon, balikan natin po yung pinag-aralan nyo ni Pastor Dan nung Proverbs 31. Yung babae, the virtuous woman, a homemaker, a wife, and a mother. Pero napansin nyo doon sa mga talata, kinukonsidera niya, bibilhin niya yung lupa. Kinukonsider niya muna. Yung kinita, anong gagawin niya? Ipaplant niya yung vineyard. Meron bang contradiction? Look at Proverbs 31 verse 11. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. Punong-puno ng tiwala yung lalaki. Behind the success of the virtuous woman is the creative encouragement of the husband. And in our culture, ayaw natin sometimes pakawalan yung babae. Baka nga naman matalo tayo. Pero tignan niyo po yung sinasabi. You encourage her. Di po ba? Napakagandang larawan na ang babae ay mag-bloom dahil sa pag-encourage mo sa kanya. Huwag po natin kitilin. Huwag po natin ipigilin. Huwag po natin sarhan ang pinto. Kundi atin pong i-water, ating i-nourish so that we will bring our wife to full bloom. Amen? Yun po yung sinasabi. No? Let your wife be all she can be for the glory of God. Okay? And then, ang sabi doon, so, know her, sabi, treat her with respect. Mahalaga po yun. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Treat her with respect, one word, honor. Honor your wife. Christian husbands, kung meron kang asawa na hindi mananampalataya o hindi active, or pareho na kayo mananampalataya, makita pa rin yung paggalang, pag-honor mo sa kanya. Ano po ibig sabihin nun? Bigyan ng halaga. Remember, nung time na yon, mga babae, baliwala. So sabi ni Pedro, bigyan sila ng halaga. No? Sa panahon natin, paano nyo i-appropriate yung kahalagahan ng inyong asawa? She should be number one in your schedules. She should be number one in your relationships. No? Say no to more work at more work in the office and more time. Say yes to having more time in your home. That is honoring. That is honoring. Mga kapatid, ang inyo po bang asawa top priority ng inyong buhay? Paano nyo tinatrato? No, para sa mga kabataan o nasa mga young pro, this is also important. Baka sabihin niyo, para lang sa mga may asawa yan. You have to bear this in mind. Di po ba? Paano nyo tinatrato ang inyong asawa on an average day? Minsan makakaring, Pastor, alam naman niyang ino-honor ko siya, hindi ko lang mailabas. Hindi ko lang ma-express. Di ba? Minsan naririnig natin yan in our counseling. You know, honor must not be kept within ourselves. Dapat na ihahayag yan sa salita, na ihahayag yan sa mga gawa. Hindi excuse, ino-honor ko naman siya, hindi ko lang maipakita. You develop that as a Christian husband. Develop that. Di po ba? I-honor. Na i-communicate niyo po ba ang inyong pag-honor sa inyong asawa sa pamamagitan ng mga salita at mga gawa. You honor your wife, you treat your wife with respect. Okay? So, ang una, know her, honor her. Bakit? Nagbigay ng dalawang rason si Pedro.
You know and honor your wife for what she is. Ano daw ang iyong asawang babae? Weaker vessel. Mahina. Ano po ibig sabihin nun? Alam niyo po yung vase florera, babasagin. Yun po yung term na ginamit sa Grego. Or yung mga ginagamit na mga vessels sa templo. So pag-iingatan. Now, hindi po ibig sabihin, again, pag sinabing weaker vessel ang babae, mahina ang kanyang moral character, mas mababa, or ang intellectual capacity niya, mas mababa, or ang kanyang spiritual perception, mas mababa, or ang kanyang outward beauty ay mas gwapo kami mga lalaki, o mas maganda kami lalaki. Hindi. Okay? Ano pong ibig sabihin ng weaker vessel? Physical strength. Mas malakas ang mga lalaki because of muscle makeup. Magtag-o-war, 50 lalaki, average na timbang 120 pounds, at saka babae 50, 120 pounds. Sino mananalo? Lalaki o mga babae? Lalaki. Yun. So, ang sinasabi po dito, ang sinasabi ng Biblia, hindi mo na kailangan ipakitang ikay macho. Hindi mo na kailangan ipakitang mas malakas ka kesa sa kanya. Hindi mo na kailangan ipakita sa inyong mga kapitbahay kung ikaw ay minsan nagwawalis, ay under desire. Hindi. Sinasabi na dito sa Biblia, if you take that seriously, that you are stronger than your wife, then you must have more time helping her, lalo na kung wala kayong kasama sa bahay. Di po ba? Nakakasama mo siya, naglalaba. Nakakasama siya, pinag-iigib mo siya. Nakakasama, nagluluto, pinagtatagtad ng kamatis. Di ho ba? Na ginigising ang mga bata, pinaliliguan ng mga bata, namamalengke. Hindi ka nahihiya na sabihin under desire. Sinabi na ng Biblia, you are stronger than your wife. Given na yun obvious. So, kung ang iyong asawa, no, naalala ko po nung the other day, dinalaw namin yung dalaga namin. Inabot po kami ng closing time doon sa Glorieta. Si Ineng, pagod na naglalakad, sabi niya, dali mo naman tong bag ko. Yung bag ni Ineng malaki. So ako naman, dala kong ganyan. Kaso, habang naglalakad, ako po napatingin dun sa stall. Siyempre, nagmamadali ng mga tao, nagsasara na Naglalambing lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Ngayon, hindi ko napapansin, wala na sila Ineng. Dala-dala ko yung bag niya. Di siyempre, nagmamadali ako ngayon. Pero naramdaman ko, may 2 gwardiya sumusunod sa akin, siguro humihintay na lang sigaw, magnanakaw! Di ba? Tapos buti na lang lumingon. Alam niyo kung saan lumingon? Malayo na. Si Papa nasan? Ito ko, dala-dala ko yung bag niya. Nakatingin yung mga tao sa akin. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ang punto lang, hindi masama. Hindi masama. Di po ba? Nasa sa inyo yun, how you will express, no, yung sinasabing, she is a weaker vessel. Paano niyo po ipapakita yun? No? Hindi niyo kailangan i-prove sa mga tao na ako'y hindi under desire. Proven na yun, you're a Christian husband, one. And therefore, stronger ka than your wife. Okay? And then, know and honor her by who she is. Fellow heirs of the grace of life. Okay? Ano ibig sabihin? Ano po ba yung grace of life? Hindi po ito yung eternal life. Hindi po ito yung saving grace. What is alam niyo yung grace? It's gift. Regalo. What is the best gift of life? Do you know what's the best gift of life? Marriage. Now, for those who are single, yung pong calling niyan, that's different. And we can discuss that sa ibang sermon. Pero alam niyo po ba, God's best grace gift is marriage. So ang sinasabi lang ni Pedro, you cultivate companionship, cultivate friendship, cultivate partnership, cultivate communion with your wife. Talk to her. Honestly, even pastors, it's hard for us na mag-pray at night with my wife. My wife from 7 in the morning hanggang 10 ng gabi nagwo-work. So si pastor dumarating sometimes 11 ng gabi. No? And now, we have to make it intentional para mag-usap kami. Alam niyo, tinatanong lang namin sa isa't isa, ano yung attribute ni God? Ano yung katangian ni God na pinakita sa iyo ngayong araw? And then, from there, we can make discussions. Now, perhaps hindi Kristiyano ang inyong asawa, ano ang maganda at pangit na nangyari sa iyo ngayong araw? Yung 3 na maaalala mo. So that you can talk. Anong 3 mga bagay ang iyong mga naaalala? O kahit isang bagay na pangit, isang pangit na maganda.
pag-usapan nyo. And then that's the time. You can talk. You make it intentional. Okay? Anong pangako? Now Peter, nagbigay siya ng isang strong warning. Kapag kayong mag-asawa, ikaw submissive, babae, ikaw sympathetic, lalaki, sabi niya, your prayers ay tiyak na makakarating sa Diyos. Napakaganda. Di po ba? Alam niyo po yung word na hinder sa English? Yung hinder, ibig sabihin po nun ay paghukay ng malalim. No, trenches. So kunwari, andun ang kaaway, ito lalagyan nila malaking butas para hindi makapasok yung enemy agad. So ganoon ang gagawin ni Satanas. Kapag ini-ignore natin ang ating asawa at hindi tayo submissive at hindi tayo sympathetic, your prayers will not go through. Si Satanas will huhukay ng mga trenches. And we can expand that meaning to a broader relationship, to a broader way in all our relationships. Kung tayo po ay bitter palagi, kung tayo po ay may unforgiving spirit, kung tayo po ay hindi mabuting asal, kung tayo po ay unkind, di ba? Or we gossip about yung others, your prayers will be hindered. Hindi makakapasok. Ang ibig sabihin, hindi sasagutin ng Diyos. You want your prayers to be answered? Christian wives, be submissive. Christian husbands, be sympathetic. Application. No? Ano po ang pwede natin gawin ngayong linggo? Una, ayun. Write 3 qualities. Katangian ng iyong husband na gustong-gusto mo. And then i-affirm mo siya. 3 qualities ng inyong asawang lalaki o asawang babae o asawa pala, yung inyong asawa. Okay? Pangalawa, ano naman yung pangit, yung di magandang ugali sa'yo na dapat baguhin. And you work on it for this week. Huwag niyong babaliktarin. Baka baliktarin nyo, ang isusulat nyo, 3 mga qualities na gustong-gusto ko sa sarili ko. Tapos yung pangalawa, yung ayaw ko sa asawa ko. Hindi, baliktad. Ano ang mga nagustuhan mo sa iyong asawa at ano naman ang dapat baguhin sa iyo. Mga kapatid, a good marriage isn't so much finding the right partner as it is being the right partner. Ang isang marriage na hinahanap mo, hindi yung maghanap ka ng tama na partner lamang, kundi dapat sa'yo nagsisimula, ako maging tamang partner. Alright? Be submissive, be sympathetic, and you'll win your husband to the Lord. Be submissive, be sympathetic, magiging active. Malalambot ang puso ng iyong asawa sa mga spiritual na mga bagay. At kung kayo ay parehong Kristiyano na, as the wife submits, as the husband sympathizes with his wife, may strengthen lalo ang inyong relationship. What a mighty God you are. Lord, and helping us sa truth na ito, Panginoon, na aming pong pinag-aralan. Nawa, ito po'y malaking pagtuturo, Lord, kaalaman para sa mga may asawa po dito. At kahit na po sa aming mga young pros, Panginoon, mga youth namin who are in a relationship, I just pray, Panginoon, na kapag sila rin ay nag-asawa, ito po ay matatandaan nila. The greatest tool, Lord, ng evangelism is for the wife to submit and for the husband to be sympathetic. Salamat po. Would you bless everyone? O God, at bawat relationship na nandirito, na lalong tumatag, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga panalangin. Tulungan niyo po sila, O God, na palaging ipaalala ang aming pong pinag-aralan na to upang sa ganoon ay matugunan ang kanilang panalangin. Salamat po. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen.